mga idol. Magpapatuloy ang kwento kung saan tinuro ng ating bida ang mga gamit na kanilang bibilhin. Maliban nga lang daw sa dalawang items ay bibilhin ng araw ng bida lahat. At inabot ang kanyang black card at makikita naman si Shulele na na-inlove na sa ating bida. At ang seller na gulat, habang nakangiting nagsabi ang seller na ay di-deliver ng araw nila ang mga binili ng bida sa address ni Shulele. Makikita naman si Shulele na hawak ang kanilang mga pinamili habang may nai-inlove na expression. Sinabi nga nito na gumagwapong araw ang ating bida kapag nagsuswipe ito ng black card. Kasabay nga din nun ang pagtaas nito ng favorability sa ating bida. Habang nagpatuloy lang nga sila sa pamimili at patuloy din ang pagtaas ng favorability ni Shulele. Hanggang sa dami na nga nilang pinamili ay tila napagod na si Shulele. Sinabi pa nga nito na hindi na nga raw kasya sa kanyang bahay ang lahat ng kanilang pinamili, habang seryoso lang na sinagot ito ng bida na kung hindi nga raw kasya ay bibilhan na nga lang daw ng bida si Shulele ng bahay. Dahil sa narinig ay nagulat nga rito si Shulele, at sa itsura na parang nagtataka ay sinabi nga nito. Marami na nga raw na nagastos na pera ang ating bida. Bukod pa nga raw doon ay ito lamang ang kanilang unang pagkikita, huwag na nga raw masiyadong seryoso ang bida. Nagbibiro nga lang daw siya habang makikita na muling umangat ang favorability nito. Sa isip naman ng bida ay kung natakot nga daw ba niya si Shulele. Sa bagay nga raw ang pagbili nga raw ng bahay sa unang pagkikita pa lang ay masyado nga raw kainahinala. Nang biglang lumapit nga ang bida kay Shulele at binanggit ang mga information nito. Shulele, junior in the art college, 21 years old na ngayong taon, 165 centimeters tall, 49 na kilo. Paboritong kulay, black, paboritong pagkain Korean cuisine, zodiac sign Capricorn. Size ng sapatos 37, mahilig manood ng nakakatakot na palabas pero takot maglakad mag-isa sa gabi. Nang makikitang dahil sa narinig ay napatakip na lang si Shulele ng kanyang bibig sa gulat. Nang may ngiti sa mukha ng bida ay sinabi pa nito kung hindi nga raw niya gusto si Shulele ay bakit nga raw ang dami niyang alam, at sinabihan pa ng bida ang seller kung mayroon nga raw ba itong membership card. Magsisend nga raw ang ating bida ng 500,000 sa kanila para nga raw sa hinaharap na pumunta si Shulele muli doon, ay ibigay na nga raw agad ang mga latest na bag. Agad namang sumang-ayon dito ang seller, habang nagsalita pa ang bida kung natakot nga raw ng bida si Shulele. Hayaan nga raw ni Shulele na magbigay pa siya ng regalo, na dahilan ng sobrang ikinamula ni Shulele ng husto. Habang lumapit naman ang bida kay Shulele at may ibinulong. Kung nakokonsensya nga raw si Shulele ay pwede naman daw nito na lang bayaran ang ating bida ng katawan nito. Dahil sa binulong ng bida ay namula naman si Shulele at itinulak ang ating bida sa hiya. Kasabay ang pagtaas ng favorability nito ng 30, habang pati ang mga seller naman ay na-inlove na sa ating bida sa paggastos nito. Ang bida nga raw na hindi kagwapuhan ay maraming nga raw pera. Hindi nga lang daw yun ay iniisip nga rin daw ng bida ang nararamdaman ng babae, habang may ngiti sa labi ay iniisip nga ng bida pagdating nga raw sa panliligaw ng babae. Ang pagkakaibang araw ng mayaman sa mahirap ay talagang malaki, habang nagtanong naman si Shulele sa ating bida marami ng araw binili ang bida para sa kanya, wala nga daw bang plano ang bida na bumili para sa sarili niya. Simple lang naman na sumagot ang ating bida na wala nga raw siyang pera. Sumagot naman si Shulele na nakita ng araw niya, ito ng araw ang pagkakataon niya para makaganti sa ating bida. Habang sa isip naman nito parang araw makuha niya ang bida ay kailangan nga rin daw niyang magbigay, at makikitang binibilhan niya ang bida ng damit at pinapagupitan. Nang makikitang may nagbukas ng kortina, at ang bida pala ito nakakatapos lang magbihis ng mga damit na binili nito. Sa paglabas naman nito makikita ang reaksyon ni Shulele at ang seller na halatang naguwapuhan sa ating bida. Habang tumaas ang favorability ni Shulele ay sa isip nga nito ay pagtapos nga raw bihisan ang ating bida ay ito nga raw ay hindi kapani-pani walang gwapo. At nahihiya naman na nagtanong ang ating bida kung mukha nga raw ba siyang nakakatakot. Sa isip naman ng bida ito nga raw ang unang beses na mayroon siyang ginastos para sa sarili niya.
Sumagot naman si Shulele na hindi nga daw sa totoong araw tingin nga raw ni Shulele ay bagay na bagay talaga sila ng bida, nang binitawan na nito ang ating bida. Sobrang saya nga raw nito ngayon at ngayon na nga lang din daw nito naramdaman na parang in love siya, habang nagbigay ng flying kiss sa ating bida ay nagpalon na ito, at makikita ang kasalukuyang naipon na favorability ng bida kay Shulele 68. Habang makikita ang gusali at nagbalik na nga ang bida sa bahay nito. Dahil sa itsura nito na gwapo ay nagulat ang kanyang mga kaibigan. Napatanong naman ng isa anong araw ba ang nangyari sa ating bida at anong araw ba ito. Sumagot ang bida habang nakangiti na nakipag-date nga raw siya kay Shulele. Habang makikita ang muka ng kanyang kaibigan na hindi makapaniwala. Sinabi nga ng isa niyang kaibigan kung hindi na nga raw mahandle ng ating bida si Shutong paano pang araw ba niya mahahandle si Shulele. At nagsalita naman ang nakasalamin, si Shulele nga raw ang beauty ng art department, alam nga daw nito na iniwan ang ating bida, alam nga rin daw nito na masakit ang nangyari sa ating bida pero hindi na raw nito kailangan pa na mag-imagine ng kung ano-ano, habang inakbayan siya ng isa niyang kaibigan makinig nga raw ang ating bida sa advice nito ang mga babaeng katulad nga raw ni Shulele ay hindi kaya na makontrol ng ating bida. At makikitang sa napilitan ng ngiti ay nagpasalamat na lang dito ang bida. Nang bigla na nga lang may nag-message sa kanya, si Shutong pala ito na nagpadala ng mensahe, sinabi nga nito na kung ayaw na daw talaga ng bida sa kanya ay unfriend na nga lang daw nila ang isa't isa. Habang napangiti naman dito ang bida, sinusubukan nga raw ni Shutong na paglaruan ang kanyang nararamdaman. Pero kung unfriend naman daw niya si Shutong ay hindi na nga raw nito mapapataas pa ang favorability nito sa kanya. Isa na nga raw si Shutong sa gagamitin ng ating bida para sa system. Nang chinat na nga nito si Shutong, ayaw ano nga raw bang ayaw. Para nga raw sa ating bida si Shutong nga raw ang pinakamahalaga. Sumagot naman si Shutong dito ang pagsama nga raw ni Shutong kay Junkai ay hindi daw dahil mukha itong pera kundi may sakit nga raw ang ina nito at kailangan ng 50,000 pang pagamot. Nang walang pag-aalinlangan ay sinend na nga agad ng bida ang 50,000. Na ikinagulat ni Shutong, sinabi nga lang daw niya sa ating bida na kailangan niya ng 50,000 ay agad naman daw itong sinend ng bida. Habang nagtanong naman ang kanyang kaibigan na mukhang multo. Kung ang nagsend nga ba daw ng pera ay si Junkai, sinagot naman ito ni Shutong hindi nga raw iyon si Junkai ni hindi nga man lang daw siya mabilhan ni Junkai ng isang bag. Ang bida nga raw ang nagsend sa kanya, sumagot naman ang kaibigan niya na mukhang multo. Hindi nga raw ba ay nakipaghiwalay na si Shutong sa ating bida. Sa isip pa ng multo na ito ay mayaman nga daw pala ang ating bida. Habang hawak ni Shutong ang kanyang cellphone na mayroong hindi malaman na ekspresyon, ay talaga ba daw na mayaman ang ating bida, hindi nga daw kaya ay mali lang ang pagkakakilala niya sa ating bida. Hindi nga raw kailangan niya munang siguraduhin, habang makikita na tumaas ang favorability ni Shutong sa ating bida, at makikitang nagpadala nga ito ng maraming mensahe sa ating bida, ano nga raw ba ang ibig sabihin ng bida? Paano nga raw nagkaroon ng maraming pera ang ating bida? Ano nga raw ba ang relation ng ating bida kay Shulele? Binilhan nga raw ba ng ating bida ng bag si Shulele? Hindi naman daw siguro na nagpapanggap lang na mahirap ang ating bida ngunit mayaman pala, at nagchat pa ito gusto nga raw nito kumain ng paborito niyang pagkain, at nagchat pa ito na ang pag-ibig nga raw ba ng ating bida sa kanya ay nawala na habang may sad emoji, at nagtataka naman na si Shutong bakit nga raw ba hindi na nagre-reply ang bida, nakatulog na raw ba ito. Habang sa isip naman ng ating bida ay matalino nga raw si Shutong, at hindi nga rin daw pwede na maduliin niya si Shulele, habang hawak ng bida ang kanyang phone ay iniisip nga nito na kung saan nga raw ba siya maaaring gumastos ng pera sa babae, at makikitang pinindot nga nito ang isang live platform, at may makikita nga tayong isang magandang babae, sinasabi nga ng babaeng ito. Isang oras na nga raw siyang nagla-live ay wala parent daw nagbibigay ng gift, habang may malademonyong ngiti sa isip naman ng bida ang paggastos nga raw ng milyon sa mga gifts, ay mas maganda kesa sa pagbili ng mga bag, mukhang pumunta nga raw siya sa tamang apps, nang pinindot na nga nito ang apps. Habang pinasalamatan naman siya ng babae sa pag-send ng rocket. At nang laki na nga lang ang mata nito sa nakita, tinadtad pala siya ng ating bida ng maraming rocket gift, nang makikitang gulat na gulat lahat ng manunood at pati ang babae.
Ang 100 nga raw na rocket ay katumbas na ng milyon, at makikita ang mga comment ng mga nanunood. Sinasabi nga ng mga ito na paparusahan nga raw ang ating bida ng ama nito sa paggastos ng pera, sa isip naman ng bida na talaga daw palang minamaliit siya ng mga taong iyon. Habang may ngiti sa labi ay gugulatin pa raw niya ang mga ito. At pipindutin nga uli nito ang rocket gift, at nag-send ng isang maliit na rocket sa umpisa. Hanggang tinadtad na naman niya ito ng rocket, habang may lalaking nagmamadali ang sumigaw. Mayroon nga raw malaking kaganapan. May isang tycoon nga raw na hindi kilala ang nag-send ng 10 million sa live. Na ikinagulat ng matanda at napabuga ang iniinom nito. Tinanong pa nito kung tauhan nga daw ba nila ang gumawa nito. Sa isip pa nito 10 million nga raw, hindi nga raw ba parang naglalaba lang ng pera ang tao na yon. Habang lilipat ang eksena sa kwarto ng mga live streamer. Sinasabi nga ng mga ito na kailangan nga raw nila na magbigay ng private message sa ating bida. Habang masayang nag-uusap ang tao nga raw na yun ay nag-send ng 10 million sa channel ni Xiaomer. Sinabi pa ng mga ito kailangan nga raw nila makuha ang ating bida. Habang makikita ang ating bida na hawak ang kanyang phone at maraming nagsasend sa kanya ng private message. Habang si Xiaomer naman ay gulat na gulat sa isip pa nito, hindi nga raw ba siya nananaginip, may nag-send nga raw sa kanya ng 10 million. Para makasigurado na hindi siya nananaginip ay kinurot nito ang kanyang pisngi. Habang sinabihan naman si Xiaomer ng kanyang boss na siguraduhin daw na hindi mawawala sa kanya ang bida at tataasan nga raw ang sahod ni Xiaomer ng 10%. Habang ngumiti si Xiaomer sa isip nito, hindi na nga raw siya kailangan sabihan, hindi na nga raw niya pababayaan ang ating bida na mapunta pa sa iba, habang nagbigay ito ng flying kiss sa ating bida at nagsabing kung pwede ba daw na magbigay sa kanya ng private message ang bida, at makikitang nagpadala na nga ito ng mensahe sa ating bida at nagpapasalamat at tinatanong nga nito ang bida kung nandoon pa nga raw ba ito, ngunit makikita naman na nakatulog na ang bida. Kinabukasan, habang hawak ng kaibigan ng bida ang kanyang phone ay sinasabihan nga nito ang bida na mayroon nga raw isang mayaman na tao ang gumastos ng 10 million sa Shark Live app, ngunit hindi nila alam na ang bida pala iyon. Nagsalita naman ang nakasalamin, sobrang yaman nga raw ng gumawa nito, kaya na nga raw bumili ng maraming bahay sa pera na iyon, kung sana nga lang raw ay may ganun din siyang pera. At makikitang dahil sa ingay nila ay nagising na ang ating bida. Habang nagsisipilyo ang ating bida ay sa isip nito sa dami ng araw ng ginastos niya kagabi. Hindi nga man lang daw nakabuo ng relationship ang system niya sa babae na yun, at makikitang ang relationship pa lang na nasa system ay si Shulele at Shutong pa lang. Sa isip pa ng bida hindi daw kaya hindi gagana ang system kapag hindi sa personal gumastos, kung ganun nga raw ay nagsayang lang pala siya ng pera. At pagpindot nga nito ng live platform ay laking gulat nito, ang daming ang nagpadala sa kanya ng private message. Sa isip nga ng bida ang daming araw private message sa kanya, habang ang tatlo niya namang kaibigan ay na-excite, bilisan ng araw nila at wala nang magandang pwesto kapag nahuli pa sila. Nang nagsalita ang bida saan nga daw ba pupunta ang mga kaibigan niya, bakit nga raw ba hindi nila isasama ang bida, sumagot naman ang kanyang kaibigan, syempre nga raw pupunta sila sa lesson, yun daw ay ang general course, makikita nga daw nila dun ang Goddess Zhou Yuki ng malapitan. Nagsalita naman ang nakasalamin kung hihintayin pa nga raw nila ang bida ay mahuhuli na rin sila ng dating. Sinabi nga ng isa tama ng araw ang bulungan, sasama nga raw ba ang bida o hindi, habang naisip naman ng bida si Zhou Yuki, at makikita na nga ang gusali, habang makikita si Zhou Yuki na nagbabasa. Note, si Zhou Yuki ang campus flower at ang vice president ng student union, na pinapangarap ng lahat ng lalaking mag-aaral. Magaling sa pagpiano. Magaling sa ballet, magaling sa athlete. Ang kakaibang husay ng kanyang talento idagdag pa ang kagandahan. Ang nagpapagawa sa kanya na mahirap maabot, habang makikita ang ating bida na nakaupo lang sa gilid, habang sa likod nito ang mga babaeng nababaliw sa kanya. Sinasabi nga ng mga ito kung sino nga raw ang ating bida, ang gwapo nga raw nito, habang sa isip naman ng bida dahil nga raw mahirap makuha si Zhou Yuki, ay mas malaki nga raw siguro ang bigay na pera ng system. Habang makikita nga na nakatingin sila Shutong at ang kaibigan niya sa ating bida. Nagsalita ang kaibigan ni Shutong. Hindi nga raw ba iyon ang ating bida, ang laki nga raw ng pinagbago nito. Ang gwapo na nga raw ng ating bida ngayon.
Hindi nga raw kaya ay nagpagwapo talaga ito para kay Shutong, habang tinignan lang ni Shutong ang bida, at sinabi nga ni Shutong na siguro nga raw na nagpagwapo ang ating bida dahil sa kanya, pero mayroon na nga raw siyang Junkay, nag-aalala nga raw si Shutong na baka magsimula siyang paggagawa ng ating bida at ni Junkay, piling maganda masyado nang biglang tumaas ang favorability ni Shutong. Dahil doon ay napatingin sa kanila ang ating bida sa isip nito. Nagbihis nga lang daw siya ng maganda tumaas na agad ang favorability nito kakaibang babae nga daw talaga. At tinignan ng ating bida ang system sa isip nga nito kung nakabuo na nga raw ba ng relationship ang system kay Zhao Yuki, nang napalingon naman ang ating bida dahil sa may nagsalita, habang makikita ang isang lalaki at sinasabi nga ng mga nasa paligid nito na gusto nga raw nila makita kung paano mai-inlove si Zhao Yuki sa kanilang boss. Sumagot naman ang kanilang boss, tignan nga lang raw ng mga tiga-sunod niya kung paano niya raw gagawing mahumaling sa kanya si Zhao Yuki. At nag-cheer naman ang dalawang kumag, at lumapit na nga ito kay Zhao Yuki at tinawag itong baby. Kung pwede nga raw ba nito ma-i-add si Zhao Yuki sa WeChat. Nang nagsalita naman ang katabi ni Zhao Yuki, ano nga raw ba ang sinusubukang gawin ng kumag na yon? Sumagot naman ang kumag, i-add na nga lang daw siya ni Zhao Yuki sa WeChat at maging magkaibigan. At hinatak naman siya ng kasama ni Zhao Yuki sa damit. At nang hambang sasaksak ay tinanong nga nito ang lalaki kung gusto ng araw ba nitong mamatay. Nang makikita ang kumag na bumahag ang buntot, na gusto nga lang daw nitong sumali sa student union at si Zhao Yuki nga raw ang vice president doon kaya gusto nga lang raw nito na magtanong. Nang makikitang tumakbo na ang kumag at makikitang may saksak nga ito, habang tumatakbo ay nagsalita ang kaibigan ni Zhao Yuki na sa susunod nga raw ay pumunta ito ng may mas magandang dahilan, at makikitang galit nga ito at pinapakalma ni Zhao Yuki, nang lumapit ang bida at nagsabing gusto nga rin daw niyang i-add sa WeChat si Zhao Yuki, dahil sa narinig ay nagsalita nga ang kaibigan ni Zhao Yuki na kailan pa nga raw ba ito magtatapos, habang si Zhao Yuki ay tumingin lang sa ating bida. At nang hinarap ng ating bida ang phone niya kay Zhao Yuki at tinanong kung okay lang daw ba. Nang nagsalita naman ang kaibigan ni Zhao Yuki at nagsabing, mas gwapo nga raw ang ating bida kesa sa kanina, ano nga raw ba gusto nga rin daw ba ng ating bida na sumali sa student union, habang may ngiti sa muka ay sumagot ang ating bida na hindi nga raw siya interesado sa student union, at nagsalita naman ang kaibigan ni Zhao Yuki kung ganun nga raw ba't pa kailangan ng ating bida ang WeChat ni Zhao Yuki, sinagot naman ito ng ating bida hindi pa nga raw ba halata, gusto nga raw ng ating bida na ligawan si Zhao Yuki. Dito na muna magtatapos, maraming salamat sa panonood.